Kabanata 3. Samantala, ang pamilya Lisbon ay nagsasagawa ng engagement party sa kanilang bahay. Inimbitahan nila ang lahat ng kanilang mga kaibigan at pamilya, na pawang maimpluwensya at mayayamang tao. Pagdating ni Sebastian, "I'm sorry hindi kita nakilala ng maayos sa mahabang biyahe mo, Mr. Wilder. Kamusta ang mentor mo?" Ito ang pangunahing alalahanin ni Clement. Ang mentor ni Sebastian ang nagligtas sa kanya sa kanyang matinding karamdaman 15 taon na ang nakararaan. Salamat sa kanyang tagapagturo, pumayag si Clement na ipagkasundo ang kanyang nag-iisang anak na babae kay Sebastian. Sa kasamaang palad na matay ang aking tagapagturo. Mukhang malungkot si Sebastian. Siya ay inampon ng kanyang tagapagturo sa edad na 7 matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa murang edad. Ang kanyang mentor ay nagturo sa kanya ng lahat ng uri ng mga bagay at naging kanyang pinakamalapit na pamilya. Sa kasamaang palad, namatay siya ilang araw na ang nakakaraan. Pumanaw na. Sayang naman, ani Clement. Pagkatapos ay tinanong niya si Sebastian, "Ilan ang natutunan mo sa iyong tagapagturo?" "Unfortunately, kaunti lang ang natutunan ko. Ang mentor ko ang tunay na henyo sa aming dalawa." Napaka-humble naman ng sagot ni Sebastian sa tanong ni Clement. Halos lahat ng sining ng kanyang mentor ay natutunan na niya at nalampasan pa niya ang kanyang mentor sa ilan sa mga ito. "Medyo lang. Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Clement na may madilim na ekspresyon. Baliktad ang pakikitungo niya sa kanya. Ang mentor ni Sebastian ang gusto niyang kaibiganin. Kung halos walang natutunan si Sebastian sa kanyang mentor, ano ang halaga niya kay Clement? "I'm here to fulfill the engagement," sabi ni Sebastian at inilabas ang pinirmahang kontrata. Saang eskinita nagmula ang hamak na ito. Akala ba niya ay karapat-dapat siyang pakasalan ni MS Lisbon dahil lang sa walang kwentang kontrata? Kalokohan. Oo. Sa tingin ba niya ay mapapangasawa ng isang tulad niya si MS Lisbon? Panaginip lang. Umalis ka dito. Sinimulan ng sigawan ng mga bisita si Sebastian dahil lang sa sobrang simple ng outfit niya ngayon. Ang pamilya Lisbon ay mayaman, at si Maria ay isang magandang dalaga. Masyadong magulo ang itsura ni Sebastian kumpara sa kanya. Ang lahat ng mga bisita ay pumunta dito upang magbigay ng kanilang pagbati kay Maria dahil ngayon ang kanyang engagement party. Napakasama na ngayon ng ekspresyon ni Clement. Hindi niya nakalimutan ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Maria kay Sebastian, ngunit napakaraming taon na ang lumipas na walang nakikita mula sa mentor ni Sebastian. Akala ni Clement ay nakalimutan na ito ng mentor ni Sebastian o ayaw nang ituloy, kaya binalak niyang ipakasal sa iba ang kanyang anak. Bigla ang pagdating ni Sebastian, ngunit mas gamaan ang loob ni Clement na ginawa niya ang tamang desisyon matapos marinig ang pagkamatay ng mentor ni Sebastian. "Kahit engaged na kayo ni Maria, akala ko na pagdesisyonan niyo na ng mentor mo na huwag na lang ituloy dahil ang tagal ko na ring hindi nabalitaan ang tungkol sa inyo. Kaya itigil na lang natin ang engagement," malamig na sabi ni Clement. Ngumiti si Sebastian. "Kung wala ang mentor ko, 15 years ago ka nang namatay. Pero ngayon tinatapos mo na ang engagement. Wala ka bang puso? Ang kapal ng mukha mo." Galit na sigaw ni Clement. "Iiwan na kita ngayon para sa mentor mo, pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan kapag ginamit mo ulit ako sa susunod." Biglang may lumapit na babae at mataray na sinabi, "Bakit ako magpapakasal sa isang masungit na probinsyano na tulad mo? Umalis ka na. Makita lang kita sumasakit na ang ulo ko." Siya si Maria Lisbon, maganda at nakakaantig na babae. Gayunpaman, hindi siya may kukumpara kay Lillian. Isang binata ang naglalakad kasama si Mary. Hinailan niya ito sa kanyang mga bisig at sinabing, "Ang pangalan ko ay Tyler Cadwell, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Cadwell at ng Cadwell Corporation. Gaano katanga ang isang manggagamot na tulad mo para subukang ilayo sa akin si Maria? Bilisan mo at umalis bago ko sabihin sa aking mga tao na turuan ka ng leksyon." Naiinis na sigaw ni Maria. Siya lang ang nag-iisang anak sa kanyang pamilya, kaya imposibleng makasal siya sa isang exile tulad ni Sebastian. Si Tyler ang paborito niya. Sarkastikong ngumisi si Sebastian habang nakatitig sa galit na mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya. "Inutusan ako ng mentor ko na gawing miserable ang buhay mo 10 taon bago siya mamatay, Clement Lisbon. Pero ngayon, parang hindi ko na kailangan. Malusog naman ako kaya hindi ko na kailangan iyon," bumantong hininga si Clement. "Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko umalis ka na?
Tanong ni Maria. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga bodyguard, turuan mo siya ng leksyon. Hindi hahayaan ni Maria na masira ang engagement party niya ngayon. Dumating agad ang ilang bodyguard na handang talunin si Sebastian. Tama na. Sigaw ni Clement at natigilan ang mga bodyguard. Ayaw na niyang magdrama ngayon lalo na tuloy pa rin ang engagement party. Sarkastikong ngumisi si Sebastian habang nakatitig sa galit na mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya. Inutusan ako ng mentor ko na gawing miserable ang buhay mo 10 taon bago siya mamatay, Clement Lisbon. Pero ngayon, parang hindi ko na kailangan. Matapos ay sumulat siya ng $1,000,000 na tseke at ginawa ito kay Sebastian. Here's $1,000,000 in compensation. Now, go. Ang isang padyak na tulad mo ay hindi kikita ng ganito kalaki sa buong buhay mo, kaya kunin mo na lang iyan at tumakas. Iwanan mo na rin ang kontrata ng engagement. Ngumuso si Maria. Hindi man lang tumangala si Sebastian para makita ito. Sinabi niya kay Clement, kung ito ang halaga ng 15 taon ng iyong buhay. $1,000,000. Parang yung maliit. Sumigaw si Clement, humanda ka, anak. Kahit ang pabrika ay hindi ka kukunin. Kung hindi ka aalis ngayon, hindi ka makakakuha ng ganito kalaking pera. Humakbang si Maria at inagaw sa mga kamay ni Sebastian ang engagement contract. Pinunit niya ito. Hindi siya pinigilan ni Sebastian. Sa halip, ngumisi siya at sinabing, sana wala sa inyo ang magsisi sa inyong desisyon. Sana'y wala sa inyong Lisbon ang magtangkang magmakaawa sa akin na tulungan sila sa hinaharap. Please. Nababaliw ka na ba? Kami ay isang makapangyarihang pamilya na mas makapangyarihan ngayong kasama namin ang pamilya Cadwell. Bakit kami mga nakatataas ay makikiusap sa isang alikabok na katulad mo? Nagtawanan ang mga manunood at akala nila ay tanga si Sebastian. Narito ang pamilya Smith. May sumigaw mula sa labas ng bahay. Agad na tumahimik ang lahat at lumitaw sa kanilang isipan ang pamilya Smith. Sila ang pinakamayamang pamilya sa buong Ravenview City. Sumilip sila sa labas ng bahay at nakitang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Siya ay hindi kapani-paniwalang maganda. Matagal nang naniniwala si Maria na maganda siya, pero ngayon, parang nanliit na siya. Ang totoo, lahat ng babae sa party mga tagapagmana, asawa, o girlfriend ay sobrang inggit ngayon. Ang ganda niya, para siyang diyosa. Matagal ko nang narinig ang pambihirang kagandahan ni MS Smith. Sinong mag-aakalang totoo ang mga chismis? Ang mga lalaki sa party ay namangha at nag-alab ang pagnanasa sa kanilang mga mata. Si Tyler na masayang engaged kay Maria kanina ay biglang nagkaroon ng pagnanasa sa kanyang mga mata nang makita si Lillian. Hindi nakaakit-akit si Maria sa kanyang paningin ngayon. Anong ginagawa ni MS Smith dito? Nandito ba siya para dumalo sa engagement party ni MS Lisbon? Si MS Smith ay kumakatawan sa pinakamakapangyarihang pamilya sa aming lungsod. Tiyak na iginagalang ng mga Smith ang pamilya ng Lisbon kung ipinadala nila ang kanilang anak dito. Siguro ginagawa rin nila ito para sa pamilyang Cadwell. Kahit na ang mga Lisbon ay hindi katumbas ng mga Cadwell, sila ay isang mayamang pamilya pa rin. Nagsimula nang mag-usap ang mga bisita. Ang mga tao ng Lisbon ay lubhang nababalisa. Nagmamadaling lumapit si Clement kay Lillian at sinabing, "Welcome to our house, MS Smith. You have truly blessed us with your presence. Sana mapatawad mo kami sa hindi namin pagtanggap sa iyo ng maayos." Nagmamadali ang iba pang mga Lisbon, ayaw palampasin ang pagkakataong makilala si Lillian. Makikinabang sila ng husto kung gagawa lang sila ng magandang impresyon sa kanya. Umalis ka sa daraanan ko, bakla ka. Sinaman ng tingin ni Maria si Sebastian bago tumakbo kay Lillian. Siya ay mula sa pamilya Smith. Gulat na bulalas ni Sebastian. Hindi niya akalain na ang babaeng kasama niya kagabi ay anak ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Ravenview City. Kabanata 4. Magalang na tumanggaw si Lillian habang binabati siya ng lahat. Patuloy niyang hinanap si Sebastian sa maraming tao, ngunit siksikan siya sa likod kaya hindi niya ito makita kahit saan. Kaya tinanong ni Lillian si Clement, nasaan ang iyong bagong manugang, Mr. Lisbon? Isang nakakaalam na ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ng mga bisita. Nandito si MS Smith para makita si Mr. Cadwell. Talagang iginagalang ng pamilyang Smith ang mga Cadwell. Of course. The Cadwells are also a reputable family. It only makes sense na nandito si MS Smith para kilalanin siya.
Nagpatuloy ang pag-uusap ng mga bisita. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Tyler. Hello, Ms. Smith. My name is Tyler Cadwell. Laging lumalayo si Lillian sa mata ng publiko kaya wala ni isa sa kanyang mga tagahanga ang talagang lumalapit sa kanya. Tuwang-tuwa si Tyler ngayong mahawakan na niya ang kamay ni Lillian. Ang katotohanan lamang nito ay sapat na para ipagmalaki niya sa loob ng maraming taon. Kapag nakuha na ni Tyler ang pabor ni Lillian, ang lahat ng mga lalaki sa Ravenview ay mahuhulog din sa kanya. Hindi niya kailangan si Maria sa puntong iyon. Nagsalubong ang kilay ni Lillian nang makita si Tyler. But then she saw Sebastian ready to leave and she shouted, "Huwag kang umalis." Natigilan ang mga bisita sa gulat nang tumakbo si Lillian kay Sebastian. Paano ito nangyari? Si Lillian ay anak ng pamilya Smith, ang pinakamaganda sa lahat ng magaganda. Sa kabilang banda, kawawang basura lang si Sebastian. Halatang nagmula sila sa magkaibang mundo, kaya paano nila nakilala ang isa't isa? Agad namang nanigas ang mga miyembro ng pamilya Lisbon. Naisip nila na baka pumunta si Lillian dito para kay Maria kung hindi dahil kay Tyler. Pero wala siyang pinuntahan kahit isa sa kanila, nandito si Lillian para kay Sebastian. Si Tyler ang pinaka-nahihiya sa kanilang lahat habang nakahawak sa ere ang kamay. Mabilis na napalitan ng galit ang kanyang pagkagulat. Aalis na sana si Sebastian nang makita niya si Lillian na tumatakbo palapit sa kanya. Ang una niyang naisip ay nandito si Lillian para maghayganti sa kanya. Malaki ang magiging problema ni Sebastian kung girlfriend siya ni Lillian. Hindi siya natakot nang mangyari iyon, pero nakakapagod pa rin. Ayan ka na pala. Sumama ka sa akin. Hinawakan ni Lillian ang kamay ni Sebastian bago siya hinayla palabas ng bahay. Iyon ang unang pagkakataon na kusang hawakan ni Lillian ang kamay ng isang lalaki, ngunit napaka-natural nito. Wala naman siyang pakialam, baka kasi natulog na siya kagabi. Isa pang dahilan ay masyado siyang nagmamadali. Nagkakamali ka ba, Ms. Smith? Dumating si Clement kasama ang kanyang mga tauhan upang harangan ang kanilang daan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lillian. Provincial lang ang batang ito, Ms. Smith. Paano mo siya nakilala? Nagkamali ka siguro. Pagkatapos ay hinayla ni Clement si Tyler. Nandito ka siguro para kay Tyler di ba? Siya to. Hindi ako nagkakamali. Ito ang lalaking hinahanap ko. Now, get out of my way, sabi ni Lillian habang sinenyasan si Sebastian. Pero exile lang siya. Bakit mo siya gustong hanapin? Nagtatakang tanong ni Clement. Ito ay isang personal na bagay at wala kang kinalaman dito. Ngayon, umalis ka na. Ayaw na ni Lillian na mag-aksaya pa ng oras sa mga taong ito. Pinahiya nito ang pamilya Lisbon at si Tyler. Pinilit nilang makalapit kay Lillian, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip, umalis siya kasama ang isang hamak na tulad ni Sebastian. Malamig na kumikislap ang mga mata ni Tyler, ngunit hindi kay Lillian ang hinanakit niya, kundi kay Sebastian. Pakiramdam niya, si Sebastian ang dahilan kung bakit nawala ang dignidad niya ngayon. Huminto si Sebastian nang makarating siya sa pintuan at sinabi kay Clement, "Isa lang ang payo ko sa iyo. Dapat mong isipin ang pagbili ng recreational land. Nauubos na ang oras mo. How dare you curse my father-in-law?" Sigaw ni Tyler na susuntukan niya sa mukha si Sebastian. Naningkit ang mga mata ni Sebastian. Pero bago pa siya matamaan ay biglang sinampal ni Lillian ang mukha ni Tyler. "Bakit mo ako sinampal, Ms. Smith?" Tanong ni Tyler habang hawak ang namumula niyang pisngi. Pero hindi niya sinubukang lumaban. "Insultuhan mo minsan si Mr. Wilder, mawawalan ng pera ang buong pamilya mo," sambat ni Lillian. Walang nagawa sa galit si Tyler at ang Lisbons nang umalis si Lillian na hawak ang kamay ni Sebastian. Gayunpaman, hindi nila magawang galitin si Lillian. "Saan mo ako dadalhin, Ms. Smith?" Tanong ni Sebastian pagkalabas nila ng Lisbon residence. "To save someone," sabi ni Lillian bago itinulak si Sebastian sa front passenger seat. "Sino iligtas? Ang lolo ko. Siya ay may malubhang karamdaman, at ikaw lamang ang makakapagligtas sa kanya." Tila nagmamadali si Lillian habang nagdadrive papunta sa ospital. "Bakit mo ako hinihila? Dalhin mo siya sa doktor kung may sakit siya." Pagtataka ni Sebastian. "Pinagaling mo ang sakit ko sa puso sa loob lang ng ilang minuto ngayong umaga, ibig sabihin napakagaling mo. Kaya kailangan niyang hanapin," paliwanag ni Lillian. "Maaari kong iligtas ang lolo mo, pero ibig sabihin babayaran mo na ako ng buo ngayon." Sabi ni Sebastian. "Forget it.
Ayoko na ng pera. Ibinalik ni Sebastian ang lahat sa pitaka ni Lilian. Anong gusto mo? Tanong ni Lilian. Gusto kong pagsilbihan mo ako minsan. Agad na inapakan ni Lilian ang preno at nagkamot sa aspalto ang gulong ng kanyang sasakyan. Kung hindi lang sila naka-seatbelt, baka natapon na sila palabas ng sasakyan. Nang huminto ang sasakyan, pinandilatan ni Lilian si Sebastian. What the hell, joke lang yan. Huwag kang magagalit, ani Sebastian. Ayoko ng joke na yan. Sigaw ni Lilian at pinandilatan siya bago nagpatuloy sa pagmamaneho. Samantala, maraming tao ang nakatayo sa paligid ng hospital bed sa VIP ward ng isang pribadong ospital. Kabilang sa mga taong ito ang direktor ng ospital na si Lyle Maskins at ang pinakamahusay na manggagamot ni Ravenview na si Herb Clinton. Kasalukuyang ginagawa ni Herb ang acupuncture para sa matanda sa kama. Bakit maghahanda ng burol kung buhay pa ang pasyente? Hindi ba't manggagamot ka? Bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? Isang boses ang narinig nang pumasok sina Lilian at Sebastian sa ward. Sinaman ng tingin ni Herb si Sebastian. Sinabi mo ba yun? Oo. Mali ba ako? Sagot ni Sebastian. Sinabi ko lang sa kanila na maghanda para sa burol ni Mr. Smith dahil hindi na talaga siya maliligtas. Sabi ni Herb. Napabuntong hininga si Sebastian. Anong klaseng doktor ka? Dahil hindi mo siya mailigtas, hindi ibig sabihin na hindi siya maliligtas. Anong sinasabi mo? How dare you insult me? Saway ni Herb. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang panahon bilang pinakamahusay na manggagamot ng Ravenview City na kinwestiyon ng sino man ang kanyang mga kakayahan. You have the audacity to speak to Mr. Clinton like that, you should be deported. Sinaman ka ng tingin ni Jamie. Sebastian. Galit na galit din ang ibang kapamilya niya kay Sebastian. Bagamat hindi na iligtas ni Herb ang matanda, pinahaba pa rin niya ang kanyang buhay ng maraming taon. Kaya naman nagpapasalamat sila kay Herb at hindi hahayaang may manginsulto sa kanya. Maaari mong kunin ang lahat ng pera sa aking pitaka. Ano ito? Biglang tanong ni Sebastian. Palihim na sumilip si Lilian sa tabi niya habang nagmamaneho at agad na nagalit. Kumuha si Sebastian ng sanitary pad sa kanyang bag at kinapa iyon. Parang diaper. Anong klaseng babae pa ang gumagamit nito? Wala ka namang ibang karamdaman di ba? Seryosong tanong ni Sebastian. Ang sakit ng mukha mo. Sigaw ni Lilian. Sasampalin sana niya si Sebastian kung hindi siya nagda-drive at hindi niya kailangan ng tulong niya para mailigtas ang kanyang lolo. Hindi na nagalit si Sebastian kay Lilian. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng 2 tambak na pera na malamang na kinuha niya lang sa bangko. Paki-like, comment at subscribe.